Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay ang sarap ng aking ulam kaya kakain na muna ako. O diba? Nauna ang kain bago magluto. So, charot lang. Ayan, yung ulam ko as in ang sarap. So, kung gusto nyong malaman kung ano itong ulam ko is, panoorin nyo ng buo ang aking video hanggang sa dulo. Ayan, so, i-share nyo din kung gusto nyo, tapos mag-like kayo, at saka kung pwede, comment nyo na din kung ano sa tingin nyo itong aking niluluto for today's video. So, ito, nag-prepare ako ng spring onion or green onion. Ito, tinatawag din nila itong green onion o sa ibang bansa is scallions. So, ito, ganito lang siya kadami yung onion ko kasi yun lang din ang meron ako dito sa kusina. So, kung meron kayong extra dyan, pwede nyo extrahan or lalo na kapag may tanim kayo, o diba, free na. So, ito, mag-slice na din ako ng aking pork. Ang gamit ko dito is yung sa back neck ng pork. Yan yung gamit ko dito. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog ang part na yan. Basta yan. So, in-slice ko lang siya ng maliliit. So, kayo na bahala kung ano kalaki yung pagka-slice nyo. Basta yan, ganyan lang yung sa akin para mabilis din siya maluto. So, nagpainit ako ng karahan. Nilagyan ko siya ng oil. Ang kadalasang gamit ko ng panggisa or kaunting prito is olive oil. So, olive oil ang gamit ko except sa pag-deep fry kasi ibang oil na ang gamit ko dyan. So, ayan, igisa lang ng pork. Tapos, nilagyan ko nga pala siya ng pangpalasa kasi hindi ko siya na-marinate. So, nilagyan ko ng fish sauce, garlic, onion powder, pepper, seasoning. Ayan. Tapos, kung meron kayong ibang pangpalasa na gusto nyong ilagay dyan, kayo na ang bahala. So, yan lang ang kadalasan kong nilalagay na pangpalasa sa aking mga niluluto. Ayan. So, takpan natin para manuot yung lasa sa ating meat. Kasi, hindi ko nga siya na marinate. So, ayan. Ganyan siya. Pero, masarap na yun siya kasi meron na siyang pangpalasa at naluto siya kasama doon sa pangpalasa. Tapos, huwag kalimutan natin na tikman yung niluluto natin. Tapos, pero wag nyo tikman kapag hindi pa luto yung meat nyo para safe tayo, okay? Tapos nilagyan ko siya ng garlic, in-extract ko siya ng garlic kasi gusto ko talaga ng garlic. So kung wala naman kayong pang extra, okay lang yan siya. Tapos nilagyan ko siya ng kaunting tubig para maluto talaga at lumambot yung ating meat kasi tatakpan natin yan siya hanggang sa lumambot na yung yung meat natin. Tapos tikman natin ulit. Ayan, kasi luto na siya. Kita naman siya na luto na talaga siya. So, tikman natin. Tapos, dagdagan lang natin. Kaya, kung maglagay kayo na siya ng pangpalasa, huwag niyong adamihan agad-agad. Kasi, kapag kaya na sumobra, hindi na yan pwedeng, mahirap na siya i-adjust. So, nilagay ko ang aking spring onion. Yung sa white banda lang muna. Kasi yan ang medyo matagal ang pagkaluto. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, sagot ang aking tanong kung anong klaseng onion ang nilagay ko dito sa aking niluluto ngayon. Ayan, maraming salamat. So, nilagay ko na din yung dahon. Ayan, so ang sarap niya. Kung alam nyo lang, kung matikman nyo lang to, ang sarap-sarap niya. Kaya sa gusto nyong i-try nyo na, panoorin nyo lang to ng buo para alam nyo kung anong ginagawa ko dito. So, ayan, ilagay ko lang sa aking lagayan para ready na kaming kumain. Ayan, so, mabilis lang siya lutuin, palambutin lang yung meat, ayun, tapos ilagay yung spring onion, huwag kalimutan yung mga pangpalasa na gusto natin. Ayan, so, maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye, kain muna kami.